Nagpahiwatig naman ng isang mas maliwanag na holiday season ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Ayon sa NEDA, bukod dito maaaring mag-ambag din sa mas masiglang kapaskuhan ang pagbagal ng inflation. Si Crisalyn Catarong magbabalita. Batay sa pinakahuling Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Ang unemployment rate ay bahagyang bumaba sa 4% itong Agosto mula sa 4.7% noong Hulyo. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipino na walang trabaho. Sa isang public briefing, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Undersecretary Rosemary Idilion na ang pagbaba ng unemployment rate ay nagpapahiwatig ng isang mas maliwanag na holiday season. Ipinunto ni Idilion na karaniwang tumataas ang demand at lumalakas ang purchasing power ng mga consumer tuwing Kapaskuhan. Kapag lumalakas ang purchasing power ng mamamayan, ay siguradong tutugon dito ang business sector sa pamamagitan ng pag-employ pa ng mas maraming tauhan. Ito'y dahil magpuproduce din sila ng mas maraming goods and services, kaya kailangan nilang magdagdag ng manggagawa. Una sa lahat, talaga naman tataas ang demand dahil dito sa dahil sa Kapaskuhan nga, no. Pero in addition, dahil sa mas mataas ang confidence, so mas mataas pa na na demand to. And I'm sure yung ating mga business sector naman, I'm sure magre-respond sila dito, no? Para take advantage of itong magandang, kasi tawag namin dito umaayos na purchasing power, no? So itong lumalakas na purchasing power ng ating mga kababayan, so magre-respond sila dito by employing more. Bukod sa pagbaba ng unemployment rate, ani Idilion, maaaring mag-ambag din sa mas masiglang Kapaskuhan ang pagbagal ng inflation. Base pa rin sa ulat ng PSA, bumagal ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa noong buwan ng Setyembre. Kaya sabi nga namin, we're in for a very good holiday, no? Kasi, well, number one, dahil nga sa pababa yung nag-iis na yung ating inflation, no? So, ibig sabihin ito, nandyan yung confidence. Pwede talaga silang maging confident sa tungkol sa mga kalakaran sa presyuhan ng mga consumer goods. So, nakikita namin na po pwedeng tumaas talaga. Sa kabilang banda, sinabi ni Idilion na kinakailangan ding paghandaan ng pamahalaan, lalo na ng local government units, ang posible pang epekto ng La Nina sa bansa, particular sa mga consumer. Una nang nabanggit ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na nasa ilalim na ng La Nina alert status ang buong Pilipinas. Actually, sinasabi din na meron tayong La Nina na dadating. Pero nung tinitingnan naman namin ang mga forecast ng Pag-asa, it will be a weak La Nina. So ang kailangan lang talaga is mag-prepare tayo kasi magkakaroon ng siguro mga pailan-ilang na lugar na makaka-apekto na maapektuhan nung maraming ulan. Kailangan lang ready ang ating pamalahan, lalo na yung local government units, no, kung paano mag-respond dito. But apart from that, nakikita namin na magiging maayos ang ating magiging magandang ating holiday season. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crisalyn Catarong, SMNI News.